Kamusta sa lahat? Ngayon, tatalakayin natin ang mga kasabihan mula sa 77 na impluwensyang personalidad na nagbigay ng malaking impact sa buong mundo. Simulan na natin. Pinahahalagahan ni Confucius ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral at pag-unlad ng sarili sa pamamagitan ng pangungusap na ang pag-aaral ay walang hanggan. Ipinaliwanag ni Buddha ang mga paraan sa pagtugon sa paghihirap ng tao na ang sakit ay hindi maiiwasan, ngunit ang tugon sa sakit ay isang pagpipilian. Kinikilala ni Socrates ang kanyang sariling kamangmangan at walang humpay na hinahabol ang katotohanan na kilalang sinabi ay alam ko na wala akong alam. Binigyang diin ni Plato ang kahalagahan ng tunay na karunungan sa kilos sa pamamagitan ng ang mga pantas ay nagsasalita dahil mayroon silang sasabihin. Mga hangal ay nagsasalita dahil kailangan nilang magsalita ng kahit ano. Ipinaliwanag ni Aristotle na ang kabutihan at etikal na pag-uugali ay nabubuo sa pamamagitan ng gawi na sinasabi na ang kabutihan ay hindi kaalaman kundi gawi. Binabalaan ni Alexander the Great na ang mga maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malalaking kahihinatnan na kilalang sinabi ay isang munting pagsiklab ay maaaring mag-umpisa ng sunog sa damuhan. Si Julius Caesar, sa sulat na ipinadala sa Roma pagkatapos ng kanyang tagumpay laban sa kaharian ng Pompey, kilalang nagdeklara ng dumating ako. Nakita ko, nagtagumpay ako. Itinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na siya ang daan patungo sa walang hanggang buhay at kaligtasan sa pamamagitan ng Diyos na sinasabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Binigyang diin ni Prophet Muhammad ang kahalagahan ng edukasyon at kaalaman na sinasabing ang paghahanap ng kaalaman ay obligasyon para sa bawat Muslim. Binigyang diin ni Alfred the Great ang kahalagahan ng kaalaman para sa kanyang pamumuno at sa pag-unlad ng kanyang kaharian na sinasabi, kailangan pamunuan para sa kapakinabangan ng aking kaharian. Ipahayag ni Genghis Khan ang kanyang paniniwala sa patuloy na pagkamkam at pagpapalawak ng imperyo na sinasabi, hindi nagwawakas ang pagmamartsa. Ipinahayag ni Marco Polo ang kanyang natutunan sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa paglalakbay na sinasabing, hindi ko sinulat ang kalahati ng aking nakita sapagkat walang naniniwala sa akin. Si Joan of Arc, lumalaban para sa Pransya batay, sa kanyang mga banal na pagmumulat ay nagsabi, ipinanganak ako para dito. Pinahahalagahan ni Leonardo da Vinci ang buong buhay na pag-aaral at pagsasaliksik na sinasabing ang pag-aaral ay hindi naubos ang isipan. Ipahayag ni Michelangelo ang kanyang pagnanais para sa sining na pagsasaliksik at paglago na sinasabing marami pa tayong dapat matutunan. Si Martin Luther, nagsimula ng Protestant Reformation, ay nagpahayag ng kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang mga paniniwala na sinasabing, nandito ako, hindi ko magagawa ang iba. Si Galileo Galilei, nagtatanggol sa kanyang mga astronomikal na pag-aara, o sa panahon ng relihiyosong paglilitis, ay kilalang nagsabi, at bagaman ito'y kumikilos. Ipahayag ni William Shakespeare ang iba't ibang aspeto ng buhay sa kanyang mga gawa na sinasabing, ang buong mundo ay isang tanghalan at lahat ng lalaki at babae ay mga tagaganap lamang. Si Louis Exarchy, na itinatag ang kanyang otoridad bilang isang absolutong monarka, ay nagsabi, ako ang estado. Si Isaac Newton, nanghihingi ng paumanhin, ay nagpahayag na ang kanyang mga tagumpay ay batay sa gawa ng mga naunang iskolar, na kilalang nagsabi, tumitindig ako sa balikat ng mga higante. Binigyang diin ni Benjamin Franklin ang halaga at epektibong paggamit ng oras na sinasabi, ang oras ay pera. Pinahalagahan ni Voltaire ang kalayaan ng pamamahayag at ang kahalagahan ng pagpapahayag na nagsasabing, hindi ako sumasang-ayon sa kung ano ang iyong sasabihin, ngunit ipagtatanggol ko hanggang kamatayan ang iyong karapatan na sabihin ito. Pinahalagahan ni George Washington ang halaga ng kalayaan na nakamit sa pamamagitan ng himagsikang revolusyonaryo na nagsasabing kalayaan kapag ito'y nagsimulang tumubo ay isang halamang mabilis lumaki. Ipinaliwanag ni Jean-Jacques Rousseau ang kontrata ng lipunan at binatikos ang mga kakulangan ng mga institusyon ng lipunan na nagsasabing ang tao'y ipinanganak na malaya at sa lahat ng dako siya'y nakagapos. Si Catherine the Great,
nagtataguyod ng modernisasyon sa Russia, ay nagsabi, ang aking layunin ay baguhin ang Russia. Ipinahayag ni Ren Descartes ang radikal na pag-aalinlangan at ang pangunahing patunay ng kanyang pag-iral na nagsasabing, iniisip ko, kaya't ako'y naroroon. Ipahayag ni Thomas Hobbes ang kanyang teorya sa kalikasan ng tao at ang kalagayan ng politika na nagsasabing, ang buhay ay nag-iisa, maralita, karumal-dumal at maikli. Hinamon ni John Locke ang pagkuha ng kaalaman sa pamamagitan ng karanasan at karapatan ng indibidwal na nagsasabing, ang tanging depensa laban sa mundo ay isang kumpletong kaalaman dito. Ipinahayag ni Frederick ng Prussia ang kanyang pangitain para sa Estado at ang papel ng hari na nagsasabing, ang aking prinsipyo ay gawin ang anumang aking magagawa para sa kapakinabangan ng aking Estado. Ipinahayag ni Thomas Jefferson ang kanyang mga argumento para sa mga karapatan at kalayaan ng indibidwal sa Deklarasyon ng Kasarinlan na nagsasabing, pinaninindigan namin na ang mga katotohanang ito'y likas sa totoo, na lahat ng tao ay nilikha ng pantay-pantay. Ipahayag ni Napoleon Bonaparte ang kanyang ambisyon at determinasyon na nagsasabing, ang imposible ay isang salitang matatagpuan lamang sa diksyonaryo ng mga hangal. Ipinahayag ni Thomas Paine ang kahalagahan ng kalayaan sa pananampalataya at karapatan na nagsasabing, hindi ako naniniwala sa turo na ipinapahayag ng simbahang Hudyo. Ipinaliwanag ni Baron de Montesquieu ang kahalagahan at limitasyon ng mga batas at mga sistemang pampulitika na nagsasabing, ang mga batas ay parang mga hibla ng tupa na maaaring mahuli ang mga munting langaw, ngunit hayaan ang mga bubuyog at mga hornet na makalabas. Ipahayag ni George I ng United Kingdom ang kanyang pangitain para sa kanyang pamumuno at bansa na nagsasabing, sa pagmumuni-muni ko sa aking nakuha, ito ay isang kababalaghang sa aking sarili, ako ay takot, halos hindi ko alam ang gagawin ko sa aking sarili. Ipinaliwanag ni Adam Smith ang mga prinsipyo ng ekonomiyang pangmerkado at malayang merkado na nagsasabing, ang di nakikitang kamay ng merkado ay malakas, ngunit ito rin ay maaaring maging malupit. Ipinahayag ni Francis Bacon ang kahalagahan ng kaalaman na natamo sa pamamagitan ng karanasan at obserbasyon na nagsasabing ang kaalaman ay kapangyarihan. Si Marie Antoinette, kilala sa kanyang mga salita na nagpapakita ng pag-iisa at isyu ng pananaw ng pagiging royale, ay nagsabi, kung hindi nila makakain ang tinapay, hayaan silang kumain ng cake. Ang pilosopikal na ipinaliwanag ni Blaise Pascal, ang tunggalian sa pagitan ng kahinaan at kahalagahan ng tao, na nagsasabing, ang tao ay isang puno, ang pinakamahina bagay sa kalikasan, ngunit siya ay isang nag-iisip na puno. Binatikos ni Victor Hugo ang mga isyu sa lipunan ng kanyang panahon at ang kalikasan ng tao, na nagsasabing, kahit ang pinakamadilim na gabi ay magwawakas at ang araw ay babangon. Ipinaliwanag ni Charles Darwin ang teorya ng natural na pagpili, paglalarawan sa ebolusyon ng mga species, at mga prinsipyo ng pagtitiis, na nagsasabing, hindi ang pinakamalakas na mga species ang nagtatagal, ni ang pinakamatalino, ngunit ang pinakaresponsableng sa pagbabago. Naintindihan ni Friedrich Nietzsche ang kanyang sarili bilang isang tao, sa pamamagitan ng kanyang self-awareness, na nagsasabing, ang tao ay isang bagay na dapat pagtagumpayan. Tinulak ni Karl Marx ang pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng pagkakaisa ng uri ng paggawa at revolusyon na nagsasabing manggagawa, magkaisa. Ipinaliwanag ni Georg Wilhelm Friedrich Hegel ang pilosopikal na pananaw sa historical na pag-unlad at ang relativity ng katotohanan na nagsasabing ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa tesis o antitesis, ngunit sa isang umuusbong na sintesis na nagkakasundo sa dalawa. Tumatanong si Paul Gauguin sa kahulugan ng buhay at sa kanyang sining na pagsasaliksik na nagsasabing, saan tayo nanggaling? Ano tayo? Saan tayo pupunta? Pinahalagahan ni Leo Tolstoy ang awa at kabutihan ng tao na ipinapahayag ang kanyang filosofiya ng tunay na kahalagahan na nagsasabing ang tanging kahulugan ng buhay ay maglingkod sa tao. Si Thomas Edison, bilang isang inventor, ay kilalang nagsabi, ang talino ay 1% inspirasyon at 99% pawis. Sinaklaw ni Nikola Tesla ang kanyang pangitain para sa elektrisidad at imbento na nagsasabing, ang hinaharap ay isang daigdig ng kuryente.
Binigyang diin ni Alexander Graham Bell ang imbento ng telepono at ang revolusyon ng komunikasyon, na nagsasabing, ang telepono ay isang kasangkapan na nag-uugnay sa kasalukuyan sa hinaharap. Ipinahayag ni Sigmund Freud ang kahalagahan ng di sinasadyang kaisipan at psychoanalysis, na nagsasabing, ang interpretasyon ng mga panaginip ay ang hari na daanan tungo sa kaalaman ng di sinasadya. Si Albert Einstein, sa pamamagitan ng kanyang teorya ng relativity at pag-unawa sa sanlibutan, kilalang nagsabi, ang imahinasyon ay mas mahalaga kaysa sa kaalaman. Siniguro ni Winston Churchill ang kanyang mga mamamayan sa panahon ng World War I. Sinasabi, kakamtin natin ito. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Pinaramdam ni Franklin D. Roosevelt ang kanyang bansa sa panahon ng Great Depression at World War I. Kilalang nagpahayag, ang tanging dapat nating katakutan ay ang takot mismo. Walang pangalan, walang katwiran, walang batayan na takot na humahadlang sa mga kinakailangang pagsisikap upang gawing pag-unlad ang pag-atras. Pinangunahan ni Mahatma Gandhi ang kilusang mapayapang paglaban. Kilalang nagpahayag, ang hindi karahasan ang pinakamakapangyarihang sandata. Inangad ni Martin Luther King Jr. ang pantay-pantay na karapatan at katarungan sa pamamagitan ng kilusang pangkabuhayan. Kilalang nagpahayag, mayroon akong pangarap. Itinampok ni John F. Kennedy ang responsibilidad ng kanyang mga mamamayan sa bansa. Sinasabi, huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo. Itanong kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Ipinaabot ni Charles de Gaulle ang kanyang determinasyon para sa kalayaan at kasarinlan ng France, na nagsasabi, ang kadakilaan ay isang landas na patungo sa hindi pa nalalaman. Binigyang diin ni Mark Zuckerberg ang kapangyarihan ng mga social network at ang kahalagahan ng pag-ugnayan, na sinasabi, ang pag-uugnay sa buong mundo ang aming misyon. Sinunod ni Oprah Winfrey ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang sarili, na sinasabi, maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Isinalaysay ni Warren Buffett ang tungkol sa investment at tagumpay sa ekonomiya, na sinasabi, ang pinakamahalagang investment na maaari mong gawin ay sa iyong sarili. Pinahayag ni J.P. Morgan ang tungkol sa tagumpay sa ekonomiya at diskarte sa pag-iisip, na sinasabi, pumunta hanggang sa makakaya mo, pagdating mo roon, makakakita ka pa ng malayo. Sa pamamagitan ng inobasyon at mass production, sinabi ni Henry Ford, ako'y magtatayo ng sasakyan para sa maraming tao. Lumaban si Nelson Mandela, laban sa diskriminasyong rasyal, na sinasabi, ang kalayaan ay hindi lamang pagbabalat ng iyong mga tanikala, kundi pamumuhay ng may paggalang at pagpapalakas sa kalayaan ng iba. Binigyang diin ni Mother Teresa ang kahalagahan ng pagmamahal at paglilingkod, na sinasabi, gawin ang mga maliliit na bagay na may pagmamahal. Pinaghihiwalay ni Steve Jobs ang mga leader mula sa mga tagasunod sa pamamagitan ng pagiging malikhain at inovatibo, na sinasabi, ang inobasyon ay nagbibigay diin sa pagitan ng isang pinuno at ng isang tagasunod. Ipinamalas ni Bill Gates ang kanyang pananaw sa teknolohiya at progreso ng tao, na sinasabi, ang teknolohiya ay isang kasangkapan lamang. Sa pagkakaroon ng mga bata na nagtatrabaho ng sama-sama at pagsisikap na ito, ang guro ang pinakaimportanteng bahagi. Binigyang diin ni Nelson Rockefeller ang pagsisikap at determinasyon upang makamit ang mga pangarap, na sinasabi, ang isang pangarap ay hindi namamatay. Pinag-isipan ni Andrew Carnegie ang kayamanan at tagumpay, na sinasabi, ang lihim ng tagumpay ay nasa kakayahan upang makita ang punto ng iba at makita ang mga bagay mula sa pananaw ng taong iyon at mula sa iyong sarili. Binigyang diin ni Henry David Thoreau ang kahalagahan ng kalikasan at simpleng pamumuhay, na sinasabi, simplihin, simplihin. Binigyang diin ni Ralph Waldo Emerson ang pagiging sarili at independensya, na sinasabi, tiwalang sa sarili, bawat puso ay kumikislap sa pagkakaayos ng yaring bakal. Ipinahayag ni Walt Whitman ang mga karanasan ng tao sa pamamagitan ng tula, na sinasabi, pinupuri ko ang aking sarili at awitin ko ang aking sarili. Nilinaw ni Emily Dickinson ang kabuluhan ng inner worlds at emosyon, na sinasabi, ako'y nananahan sa posibilidad. Ipinahayag ni Mark Twain ang kalikasan ng tao at lipunan sa pamamagitan ng pagkukutya at kritisismo, na sinasabi,
Mas kakaiba ang katotohanan kaysa sa katang-isip, ngunit ito ay dahil ang katang-isip ay inobliga na manatiling may mga posibilidad, hindi ganoon ang katotohanan. Binigyang diin ni Oscar Wilde ang kagandahan ng sining at buhay, na sinasabi, ang sining ay ang pinakamasidhi na anyo ng individualismo na kilala ng mundo. Ipinahayag ni Marcel Proust ang kahulugan ng alaala at panahon, na sinasabi, ang tunay na paglalakbay ng pagtuklas ay hindi sa paghahanap ng bagong tanawin, kundi sa pagkakaroon ng mga bagong mata. Binigyang diin ni Virginia Woolf ang mga karapatan ng kababaihan at pagpapahayag ng sarili, na sinasabi, ang isang babae ay dapat magkaroon ng pera at sariling silid kung gusto niyang magsulat ng kwento. Sinubok ni James Joyce ang wika at stream of consciousness, na sinasabi, ako ay bukas, o isang darating na araw, ang aking itinatag ngayon. Isinalaysay ni S. Scott Fitzgerald ang pangarap ng Amerika at personal na trahedya, na sinasabi, ang dakilang pangarap ay hindi kailanman nawawala. Ngayong araw, ating sinuri ang mga kasabihan ng 77 dakilang personalidad na nagbago ng mundo. Ang kanilang mga salita ay patuloy na nagtuturo ng walang hanggang aral sa atin ngayon. Salamat sa pagsama sa atin.